Okay, good morning. So, ayan. Ito yung tanim natin noong April 14. So, ang harvest nito sa katapusan pa ng May. So, ito malamang ipoprune ko to. Putulin natin. So, ayan. So, magdidilig-dilig lang siguro ako ngayong umaga. Ang date natin ngayon ay May 16. So, hindi ko pa na-check yung tubig nito pero yun yung next ko pa lang i-check. Sana hindi ko makalimutan, no? Yan. So, itong mga lemon basil natin, maganda yung naging tubo dito. Tinitingnan ko, ito flowering na to, oh. So, pwede ko nang ipurun yan para lalo siyang maging bushy. Yan. Ito, Thai basil. Yan, mukhang naging stable na naman sila. So, ayusin na lang natin yung mamaya para maganda yung tubo nila. So, dito, ayan. Ayos naman, no? April 10. So, Nutrihydro natin. April 25, tsaka April 30. Ayan, tumutubo naman sila ng mabilis, ng maayos. And ito, April 25 to, pero mas bumilis pa yung tubo nung nasa April 30, oh. So may mga buto talaga na hindi ganoon kabilis tumubo. So ito yung May 5 ko na seedling, at ililipat na natin siya dito, ta-transfer na natin. Ito naman nung April 20. So matagal-tagal pa, mga June 5, mga June 5 yung harvest natin ito. Susunod, lalagyan ko na yan seeding date tsaka yung harvest date para at least hindi na ako nag-iisip kung kailan ko ba dapat siya i-harvest. Matik na. So ito hindi ko pa nagagawa kung saan natin itatanim, pero lapit na. Tumutubo naman yung mga mustasa natin. Ito yung pechay natin. Ito yung amaranth natin. Ito yung mga lemongrass natin. Yan, ang ganda na ng tubo ng lemongrass. So ilang months na lang siguro, sobrang bushy na yan. So ayan. So ito yung next harvest ko. Ito lang yung pambenta ko, dalawa. Pero sa ano pa to? Sa 20. So ano bang date nyo sabi? 16. So 4 days to go. Medyo okay naman yung size niya sa akin. And dinalagaan naman natin to sa nutrient solution, kaya okay pa yan. Sa 20, isasabay na natin to. Ang ganda ng tubo niya ngayon. Kung i-compare ko siya sa dati nating scamander or red crystal. Yan. So yung sobra doon, itatanim natin sa mga ganito. May mga nakalinis na naman ako doon, eh. Kailangan pala maglinis niyan. Ito. Meti. So ito sana maka-recover na. Ayan. Medyo okay na naman siya. Kailangan nang tumibay pa nung kanyang tangkay or yung stem. Ayan. So flowering na siya, oh. Malaki na kasi ito dati, 'di ba? Hanggang dito na siya dati. Pinuto lang natin kasi nga pangit ng mga dahon doon, eh. So hopefully maka-recover siya at yung tubo niya ngayon ay maging fruitful, as in magkaroon talaga ng bunga. Yan. So yan, medyo tuyo, oh. Kailangan ko lang magdilig. Hindi ako nakapagdilig kagabi kasi sobrang gabi. Hindi naman sobrang gabi. Ang dilim na kasi. Yan. So mamaya mag-check lang ako ng mga parameters dito. Yan, after ng video. Para alam natin kung tutuloy pa ba to. Sana naman tumuloy. Pero mukhang hindi na biglang bumagal yung paglaki niya. Yan, bumagal. Hopefully. Tingnan natin. Ito, set of fruits to, eh. No? Yan, set of fruits. Tapos meron din set of fruits doon. Yan, yan. Wala dito man masyado sa baba. Ito na sa bandang taas. Ito nga yung nakapansin ko kagabi, naputol, oh. Hindi ko lang sa sobrang lakas ng hangin or kung ano man. Pero naputol siya.
So ayan, medyo itong part na to medyo natutuyo na. So nag-harvest na rin ako dito tapos inayos ko na rin siya ng konti. Yan. Nung last time kasi may konti pang green pero antayin natin mag green brown. Yan, let's harvest natin. Ito yung buto ng Thai basil natin. So medyo marami na tayong buto ng basil natin. So gagawa tayo ng ibang setup naman. Yun nga, ito medyo nagkamali ako dito sana hindi ko siya nagawang ganyan or hindi ko siya nilagay dyan kasi mas maganda yung ganung setup na nakapatong na siya ng kaunti or nakaangat na ng kaunti. Siguro ang gagawin kong patungan since wala na akong ibang patungan, itong mga paso, mga paso, yan na yung gagawin kong patungan. Hindi ko lang sure kung kakayanin nila pero hopefully kayanin nila kasi bigat to parang mga 40 liters na nilalagay ko dito So, mamaya din, kung maalala ko, gagawa ko ng nutrient solution ng 5 liters case solution. Yan. Prepare lang tayo ng mga magiging container natin. Yan. Ayun pala. Hindi pala natin nadaanan tong magandang tubo natin ng bell pepper. Ito. So, nag-aaral din ng bell pepper Usually, yung nakikita ko, sabi nila, parang 2 main branch lang yung inaalagaan nila. Ayan. Pero ngayon, hindi muna. Pero, ang gagawin ko, parang every month, magtatanim tayo ng 2 or 3 bell pepper. Magsiset up tayo dito. Ng trellis. Ayan. Set up siguro tayo dito. Yan. Gagawin natin yan ng mas maayos. Tapos aralin natin yung drip fertilize irrigation. Yan. Aralin ko yan. So ito malamang dapat ibaba ko na to. Dapat ngayong araw magawa ko na yan. So itatabi na lang natin siya dito. Hanap ko na lang siya ng patungan siguro para hindi siya dun sa semento or lagyan natin siya ng insulation, diba? Siguro yun lang naman ang pinaka-activity natin ngayon. And yun, ito nagiging bunga nga rin yun, ang dami niya ng bunga. Ang sabi nila hindi dapat pinupuno ng bunga, so ngayon, hindi ko muna siya papakilaman. As part lang ng learning process natin. Nako, kung gaano ba magiging kalaki yung bunga, pag ganyan. Yan. So, yan. Halos lagi ko ito nilalagyan ng or nire-refillan It's either tubig or may nutrient solution kasi nga, nagbabago-bago yung nutrient level nila after mga 3 to 4 days. Minsan, highly concentrated na yung nutrient. Yan. O kaya sobrang baba naman yung pH level. Yan, nangyayari yan dyan. Pati sa cherry tomato at cucumber. So, yan yung challenge talaga sa kanila. Ito pala, hindi ka pa napakita. Yung cucumber natin na nasa lupa. So, nagbubulaklak na naman siya Yan. So, pinapagapang na rin natin siya. So, sa ngayon, pinapagapang natin sila dito. Yung isa dyan, yung isa dito. Yan. So, yan yung ginagawa natin sa kanya. Hopefully, mas bumilis yung pagtubo niya at yung pagbunga niya. Kasi dito, yun nga, medyo na tumitigil yung mga paglaki ng mga bunga. Yan, may mga issue. Medyo, yan, problema ko naman yan siguro sa pag-aalaga ko. Ayan. Pero goods naman siya. Hindi ko na masyadong nilinis yung gilid-gilid. Yan. Para sa sa suckers. Yan. So, inayaan ko na lang siya. Hopefully, maging okay naman siya. Sana makapagpabunga tayo ng pipino. Pero kung hindi, wag na muna. Wag na naman natin masyadong ipilit. So, bell pepper tayo. And cherry tomato, medyo mabagal ang pagtubo ng cherry tomato Ewan ko, depende siguro sa variety.
Pero ganun. So baka linisin na lang din natin to nasa baba. Medyo natutuyo na. Ito naman, yung bell pepper dito, talagang hindi rin maganda yung tubo. So iniisip ko, i-retire itong setup dito. Then gagawa na tayo pa din bagong setup. Pero siguro ano na yun, next month na. Pero magtatanim na ako mga today din siguro ng bell pepper. Baka bell pepper na lang muna tayo mag-focus para hindi tayo masyado maraming inaalagaan. Ayun, so that's it. Thank you very much and see you next update. And yan, dadami na yan. Harvest tayo, tapos yun yung next harvest natin after nun. So sa 20, yun naman ay sa 25. Ito pa. Okay, that's it. Thank you very much. Bye-bye.